tayo at talaga namang I think this is the day dahil ang mga pasabog ni Pangulong Duterte ay na-vindicate. Hindi lang ako, kundi pati si Cathy Binag at iba pa. Kanina, dyan ng madaling araw, Borlog ang lola ninyo. So, actually, nung nagising ako, ongoing yung press conference ni Pangulong Duterte. So, nung una, pinanood natin yung HUAD, yung HUAD committee na yan, dyan sa mga leche dyan sa Congress. So, nakatulugan na natin. Pero ngayon, ay pag-uusapan natin ang mga pasabog ni Pangulong Duterte. Kasi nakanood sa inyo ng pasabog ni Pangulong Duterte na sinabi niya exactly, ito pakinggan na lang natin para makapag-react tayo from that, from that statement. Here we go. Alam niya yung commander-in-chief niya na tutulga. Noon pa yan, alam na ng lahat. Baka siya na ang hindi. Ang mga polis. Kami ang taga Davao, alam namin si Lagdami yung nagdudruga. Kasi kasama namin siya palagi dito sa dyan kay Pedro. Kaya yung sipon mag-usap kami. Yung sipon Lagdami yung magtulo yan. Hindi niya alam nagtulo yung sipon niya. Minsan Okay, sabi ni Pangulong Duterte, narinig ninyo na alam nila na mag-alam niya na nagpupulburon talaga si Bangag at si Lagdameo. The same statement na sinabi ni Cathy Binag na yung mga hindi nila nararamdaman na tumutulo yung sipon dahil sa sobrang adikto. Si Pangulong Duterte, sabi ni Pangulong Duterte, di ba pag bata ka pag tumutulo yung sipon mo, mga ganon ka. Pero ako hindi ko naman kinain yung sipon ko nung bata ako. Hindi ko matandaan. But anyway, tuloy natin sabi ni PRRD. Alam ni Marcos na si Lagdameo durugista. Alam ni Lagdameo na durugista. Magkasama yan sila. Alam nila pareho na durugista. Okay, silang dalawa. Yung ito with sincerity. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam niyo kung wala. Pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man. Yes, kaya nga Hi, Prada Lucho. Would you still continue to support ay pulboronic? Diba? Sabi nga ni Pangulong Duterte. Kaya itong mga military na ito, araw-araw nating kinakalampag. Okay? You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict sa presidente? Hanggang kailan, military? Sa amin. Kasi nagpapatulong kami to get the answers. Sana, we cannot get it correct and accurate true answer from kami ang magtanong. Barado kami ngayon. Ngayon, nakarinig nyo na palangga. Paulit-ulit na sinabi ni Pangulong Duterte na adikto si Bangag Jr., si Marcos Jr. at si Lagdameo. At paulit-ulit din nating sinasabi sa channel natin at ang ating kaibigan na si Cathy Binag na isa sa mga whistleblowers ay sinasabi niya na ang dalawang niya, hindi lang dalawa, yung ex niya at saka yung mga yan ay talagang mga addictus benedictus. So ano pa ang inaantay ng mga military? Sabi nga ni Pangulong Duterte, hahayaan niyo bang antayin nyo pa 4 years na magkaroon na patuloy, yung inyong pagsisilbi sa isang bangag. Nasa inyo yan. Although sinabi ni Pangulong Duterte sa press ko na yan, ayaw out na siya dyan sa mga yung uprising ek na yan. Kasi di naman na niya kaya, di ba?
Dahil physically, sabi niya nga, nagbabasto na siya, ilabas niyo ako dyan, sabi niya. Ngayon, mga palangga, etong Armed Forces of the Philippines, kaya like sinasabi ng mga ninyo, ni PRRD, na ano ba ang kanilang goal o role, na not goal, yung role ng AFP sa Pilipinas. Hindi ba para protektahan ang, lagi nyo naririnig, soberenya at taong bayan? Protektahan ang seguridad ng Pilipino. Sabi nga ni Pangulong Duterte doon sa press conference, ayun, kung gusto nyo, na sumunod na sa presidente na isang adik, sige, parang siya yung sabi nga, lead by example, di ba? Kung gusto nyong sumunod na yung mga anak nyo na sumingot na katulad ni Bangag, di sige, tuloy-tuloy ninyo, mga kababayan. So yan ang pahiwatig ng ating Pangulong Duterte, mga kapalangga, okay, na talagang dapat na magising ang mga AFP na ito. Okay? Magising ang mga military na ito dahil doon sa kanyang press con, vindicated na naman ang lola ninyo, ang palangga ninyo, na sinabi ni Pangulong Duterte na may nagpakamatay na PSG. Diba? Sinabi ko yan noon pa sa inyo. Just barely few months na nakaupo si Bangag Jr., si Lisa Tanas, ay nakita niya yung ang tawag dito, yung PSG na patulog-tulog, may nakatulog and everything, pero di ba ayon sa informante, dahil ang PSG hindi lang pala nagtulog, yun ang nakita niya. Nakita ng PSG na yun na nag-orgy, kung sino man yung mga nandoon, andun nagbabangag sila, Lisa Tanas, bangag na bangag sila, kaya nanlilisik ang mata, kaya nagpatiwakal ang PSG ayon sa ating informante, at yan ngayon ay sinabi na ni Pangulong Duterte. Mahigit 1 taon ko na yan sinasabi sa inyo, at ngayon nakukumpirma na hindi magsasalita ang Pangulong Duterte kung wala siyang direct information coming from the military. Diba? So ano ang gagawin ng military? Papayag na lang ba na pamumunuan sila ng bangag ang presidente, bangag ang ang special assistant to the president? May mga nagpatiwakal, may ginurgur ngayon dyan sa loob ng tingnan natin. Ngayon, mga kababayan, ito yung recent na itinago sa atin. Okay, November 24, military lawyer found dead in Camp Aguinaldo. The Armed Forces of the Philippines has confirmed that Colonel Rolando Escalona Jr. of the Advocate General's Service, or JAGS, was found dead in his quarters at Camp Aguinaldo in Quezon City. In a statement sent to the Philippine Eclabush News. All right? AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla said that the body of Escalona was found in the early hours of November 2022. 2 days after nila ibinalita. Anong ibig sabihin yan? May nagugurguran na sa loob ng AFP, ng military. Hindi natin alam ang buong detalye unless na mabigyan tayo ng talagang balita na eksakto ano nangyari ng ating puting ahas. Sabi dito sa balita, Padilla said the AFP and the Philippine National are conducting a thorough investigation to determine the circumstances surrounding the incident. Chuchu. You know what? The fact na nangyari November 22, tas binalita ng AFP after 2 days, merong foul play yan. Merong foul na nangyari dyan, mga palangga. Yan ang katotohanan. Kaya kung hindi pa kayo magising para labanan at magsalita at lumabas sa kalsada ngayong araw na ito, kung ako sa inyo, lumabas na kayo para makita na ng buong mundo na kayo ay sukang-suka sa gobyernong ito. Remember, nagbigay ng statement si Bangag, di ba? Yung vlog natin. Okay? Alright. So, nagbigay ng statement si Bangag na nababahala siya. Yan ang pinag-usapan natin kanina. Okay, bago ako matulog.
Mga kababayan, itong bangag na ito, nakakabahala talaga. Dahil ang nangyayari, nagugurguran na ang mismong nasa loob ng militar. Ngayon pinagtatanggal, I think 11 or 64, kung di ako nagkakamali, una 11 tapos may 64 policemen in Davao na tinanggal sa pwesto, inilipat sa kung saang mga lugar. Anong ibig sabihin yan? Unstable ang utak ng presidente niyong Bangag. Kasi hindi nga po siya ang nagpapatakbo. Si Lisa Tanas nga ang nagpapatakbo ng bayan ninyo. Paulit-ulit itong mga nilabas, itong mga nangyayari ngayon na mga nakukonfirm ni Pangulong Duterte, ni Vice President Sara Duterte, ito ay mga naiulat na natin ito. Galit na ang taong bayan sa comment section. I think thousands of thousands. You convert that comment sa kalsada para makita. Kaya sila alam mo, ang nakuha, ang naano natin, ulinigan natin na balita, galing sa mga bangag, yung mga tao kasi gutom yan. Totoo naman, sinabi naman ni Inday na ang hirap, hindi yan lalabas. Hanggang ano lang yan, hanggang social media lang yan. Hanggang social media lang daw kayo. Okay? Okay, mag-comment kayo dyan sa mga naalala yung sinabi ni Pangulong Duterte.